Romans chapter 6. Okay. Magsugod ta sa verse 1. Unsa may atong ikasulti karon, magpadayon pa kita sa pagpakasala aron mutugang ang grasya sa ani karon taas kini. So, grasya sa Dios dili gayon. Kay may tungod sa pagpakasala, patay na kita, unsaon man nato pagpadayon pag kinabuhi diya sa sala. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato naiusa kita kang Kristo Jesus busa naiusa kita sa iyang kamatayon. Okay. Now, this chapter may tungod kini sa pag kinabuhi nga diin buhi nga sa Ginoo, slaves to righteousness and not slaves to sin, not slaves of sin. Okay, ang ibalik-balik diri is ayaw gid pagpaulipon sa sala apan pagpaulipon diya sa pagkamatarong. So naay pangutana sa verse 1, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron ang grasya mo dagaya? Naapod yang tubag sa verse 2, sa dili. Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Okay, ingani magud na siya. Kung nahiusan na kita ni Kristo, naka-connected na ni Christ Jesus, the day that we accepted Him sa adlaw nga ato siyang gidawat, dito man nagsugod atong relationship. Dito magid ang counting. As we receive Him as our Lord and Savior, dito ang counting. Kay murag yung para sa relationship, kung dawato na sa babae ang gugma sa laki, ito na mag-officially start ang relationship. So, bisan pag ituon ng babae nga sincere siya or tarong siya, kung dili pa niya dawaton ang gugma sa laki, wala pa yung official relationship. So nga nagkapon, many believe the Lord, but receiving the Lord, wala pagibuhat. And that's the lacking. So, pag-receive sa tao ni Christ Jesus, nahiusa na siya. So, ang kanindot diya, as we start that relationship, sa diha nga si Jesus, nalubong na sa yuta atong ipani siya, kuman sa kamatayon, and then pagka ikatulog ka adlaw na banhaw siya, ang nahiusa ni Kristo, daw nalubong na pud siya. Mana sa to, kay patay na kamo sa inyong sala. Oh. So kaya ito pagdawat na to ni Kristo, it means gidawat na itong kinabuhi. Gidawat na itong kinabuhi. Kung gusto pa ta mabuhi, o di ta maulipon sa sala. Ingana na siya nga principle. As we receive Christ, the God of eternal life, and the God of life, the God of resurrection, the God of salvation, ato nang madawat. Umunang naay kabaguhan sa itong kinabuhi na ay changes. Oh, ma-change ang atong pagbati atong una-una. Nagidakan kabaguhan. Umatod pa dili ta dapat magpakasala. Magpaday sa pagpakasala aron ang grasya sa Dios mo dagaya. Kay matod pa verse 3, nasayid kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. So ingana, what Jesus did, kay nahiusa naman ta niya, is na-apil na pud ka sa iyong gibuhat. Na-apil na sa iyong gibuhat. Kung ato nang sabton, o ato nang basta natuuhan, and then atong likayan ang mga temptasyon sa kalibutan. Kay, di ba, kadungdung ko sa una, ang uniform sa nurse o doctor sa una, puti na dyan na. Di ba, puti dyan na, dili na pwedeng lain, karon na, lain na ang ilang uniform na pink, na blue, na green, lain na pero sa una, puti dyan na. Nakita, di man kita ganag, sugod puti, kay, dali raman lagi klaro ang buling. Sila, puti ilang suoton nga kung ay pasyente hugaw kung ay mo idlot sana mo pugsit nga dugo klaro jud isa na di ba? Pero kung atong sabto no, kung kabalo sila nga maglikay nga hugawan ang puti nilang sanina, puti na uniform by the way, dili sanina kilahi man ang sanina laing uniform,
Pero pwede ang uniform yung sanina. Di ba? Uniform o sanina, maura po na diferensya po. So nga nagapon, isip nga kita nakakonect ni Christ Jesus na anak tayo busy sa pagkamatarong. Siya mismo nagsulot na to, anak. Dili kita. Siya nagpasulot na to, anak. O amping nga na to, nga dili mabulingan. Nara sa ato pag-amping nga dili mabulingan. Kung dili ta careful, dali ra kita mabulingan. Di ba? So nga nagyapuning atong pagkakristohanon. Anak ka sa atong pagkakristohanon. Careful ta nga mabulingan ta. Kay aron nga dili ta lain tan-awon, dili ta hugaw tan-awon, dili ta bulingit tan-awon, dili ta ngil-an tan-awon. Sakto dili. Nga na siya. So muna nga as we go further in this chapter, we will understand more pa jud. Og verse 4, tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miampit sa iyang kamatayon aron ang ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom samahan kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi kana. Magkinabuhi ta sa bag-ong kinabuhi. Careful na ta sa atong bisti nga gisuod sa Ginoo kasi good gid mismo na sulod ana. So kung sa kalibutan sa ato gid nga usual maglaba kita pirmi, di ba? Manglaba jud ta pirmi. Kay ron nga makuha ang hugaw, ang baho makuha. So nga na gyapon. Bisan pag careful ta ning kalibutan na nga dili ta mamansahan, dili ta mas sana mamansahan, anaan, sige na? Bisigawan, mapisikan. Pero ang abog, makahugaw gyapon. Muna kinang nata maglaba. Kung atong singot, makabahog gyapon. So muna nga, mangimasak ta, maglaban gyapon siya. Oh. So nga, maghinulsol ta. Kaya naagi muhugaw sa atong sanina. Muhugaw pinagi sa hugaw o mabaho pinagi singot o sa usa pa atong na sa limuha matud pa sa Tagalog. So, una nga ingon sa pulong si Ginoo nga kinahanglan gayon nga masabtan nato na nga gusto sa Dios nga hinluta. Okay. Verse 5. Nasa itong verse 5. Kay kung nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhawon na kita, ingon nga gibanhaw niya. Gibanhaw siya. So, since we have been united with Him, kaniusa naman kita with Him in His death, di sa iyang kamatayon, we still also be raised to life as He was. Mabanaw usab kita sa mga siya na banaw. Muna nga, pagawat na to sa Ginoo, na adyo'y kausaban. Na-adyo'y kausaban. Na-adyo'y kausaban. Kaya mura bag ingani ba? Pagbutang sa atong naong o foundation, toner, sa mga babae, ang balaki, pagbutang man. Pagbutang lipstick, kuan na dyan na, mapulan na dyan na kung si kulong na lipstick. Di pa kay 1 hour pag-effect, anak. 1 hour pag-effect, anak. Diba? Kung naay ibutas kalibutan nun nga mga items or things sa kalibutan nga moderate effect, lapog kit ang espektuhan nun. Kaya ang mga butang sa kalibutan, shadow lang sa mga butang nga kanang espektuhan nun. In fact, the invisible things are greater than the visible things. Ang dili makita nga mga butang mas labaw pa, mas dako pa kaysa makita. Nga na. So verse 6. Verse 6. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. We know that our old sinful selves were crucified with Christ. Ang atong karaang pagkatao nalansang na niya ni Kristo. Wala siya. Kung atong sabton,
Sa di pagkakunik na to ni Kristo, kung unsa gibuhat ni Jesus dito sa cross, kung unsa gibuhat niya sa tanang atong panahona nga iya nang gi-fulfill ang iyang kining purpose pag alis kalibutan. Kato nakakunik niya, daw ingana pud atong nahitabo. Atong naambito, we are able to kining experience that atod pa sa pulong sa Ginoo atong sinati na ang kabaguhan. Kung matod pa din for when we died with Christ again, namatay kita ba ni Kristo, we were set free from the power of sin. Sa diyang namatay kita ba ni Kristo, na kabaton kita kagawasan gikan sa gahom sa sala. So grabe ang mga panghitabo nga nahitabo sa diyang nagkonekta ni Kristo. Ang uban naghilaka, ang uban diligaan ang pamati, dili ta pareha og experience pagka connect na to ni Christ Jesus. Ang uban naghilak jud grabing hilak. Ang uban wala po, pero ingani bito no, if you remember sa ato makita sa TV ka ng mga anak, kinanglan ang bata ipahilak jud kay dili normal. Kuyaw ang bata nga di makahilak kung maborn na siya, matawo na. Muna pagitaan gid siya kuan nga makahilak gid siya. Hello. Kay abnormal dili normal kung di siya mohilak. Kay ako anan gid sa doktor dili mag-question gid ang doktor nurse ana kung ang bata di makahilak. Sumuna nga uban matao des Ginoo uban makahilak jud. Ang uban pod dili later na makahilak. Di ba? Later na makahilak. Di ba? Bata anak pa na makahilak nga taod na. Nga na. So pailakon mo na nga dili ta maulaw kung tadugot tas Ginoo nga mohilak ta, maulaw ta nga naghilak ta. Tulo atong luha. Kini ta gusto makita nga tong naong na pangit nga naghilak bala na wala na usay kasulti nila. Basta kay gitugutan ni mga Espiritu Santo nga mamuhat siya kinabuhi. Because that's the move of the Spirit of the Lord. Touching us, because the moment He touches us, He cleanses us. He heals us. He strengthens us. He empowers us. The coffee temptation. Hallelujah. Ay, so, nga na no? And since we died with Christ, we know we will also live with Him. Kay nahiusa man, nabatay man kita uban ni Kristo. Nasayad usab kita nga, nabanhaw usab kita uban niya. Muna nga, kasinatian, nga naikabag-uhan. Di ba pagkabanahon na ni Kristo, incorruptible body na siya. Hello? Di ba? Ikayap na lang din sa dito sa langit pagka 50, pagka human sa iyang kamatayan pinaka days ato. Ay kabaguhan, kay nga naman. Imposible dyan ulit kabaguhan ay konektas Ginoo. Nga mo mahinungdan nga, mo mahinungdan nga gusto ta makakonek na kabaguhan itong kinabuhi. Limpyuhan, dili lang baguhon, limpyuhan itong kinapuna-una. Limpyuhan gina kay, grabe magkita kadautan. Hugaw atong una-una, hugaw atong singkasip, hugaw atong mga mata, hugaw atong sinultian, hugaw ang tanan. O ginluan taniya. Huwag mo na nga nabago atong kinabuhi. Gani, sa among mga experiences sa deliverance, pag kumanabog ampo sa tao, kung nag-istorya lang, hayag din mong kaisya. Di na siya mao itong nakita na mong primero. Di makita ang beauty. Pagkataw ito, gawas na ang beauty. Sa to, the glory of the Lord mag-manifest. Madayagin ang glory sa Ginoo. Kay lain yun, kung wala si Kristo, lain yun ang atong lain yun ang atong aura, naagid ga-duplicate nga dili mao. Kung wala pa si Kristo, lain yun ang ga-duplicate sa ato ang yawa. The spirit of the enemy, it's the darkness. So gusto ni Lord nga manginlapot siya sa atong kinabuhi para naa siya'y buhaton, para ma-feel na to nga ingana di ang life, nindot di ay
na direction, na peace, na joy, bisag ikaw ra isa, bisag igo-igo mo kwarta or wala kay kwarta, feeling nimo okay ra. Why? Because Christ is the one that gives us satisfaction, gives us peace and joy despite of the challenges that we face. Nga makapaabot nga, nakipaglaom nga there is something good ahead of thee. The Spirit of the Lord is upon us kung naana si Kristo. Nga maghatag na itong paglaom kalinaw, nga naatay mapaabot nga panalangin, na a good thing ahead of us. Pero dili ta connected pa ni Jesus. Uncertain gid ang tanan. Wala dyan kasiguruan mo nang, sige na kaginoktok, sige ka kuna-kuna. Sa imong problema, imbis nga, imong idahig, ipasal, mo ampukas Ginoo mga kag-guidance, wala. Why? Because the Spirit of the Lord wala na kapamuhat. Kaya dili siya kapamuhat kung dili nato siya ipasulod. Kaya usan ba, naita o gusto matabang sa gawas, kung sirado ang puntahan, sirado po itong bintana, di siya kasulod. So nga na, the thing that the Holy Spirit can help us kung ato ang ipasulod si Kristo sa atong kinabuhi. Nanda rin siya buhaton. Siya buhaton. Kan siya buhaton sa atong kinabuhi. Okay. Now, verse 8. Verse 8. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. So, ana. Kining mga butanga at ipagkan versikulo, kung ato ning pamalindungan, mula kinamakaangan ka nga na adyo'y paglaom, na adyo'y ugma. Di ta mabalakas atong kinabuhi. Balikon ako. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Simula ito, pagdawat ato ni Jesus, it seems that we were buried with Christ, and when Jesus rose from the dead, we also rose from the dead, rose from our sins. Nakabangon ta gikan sa atong sala. Kay ang atong sala murag mo'y naglubong nato, ginahinay taglubong, di ba ang sala murag naghinay nato lubong sa lubnganan. Apan si Kristo nagbira nato, kay dili pa siya gusto malubong, tamo nang siya nagpalubong para nga di ta malubong, di ta malubog sa atong kinabuhi na ning kalibutan niya. In verse 9, kay nasahid kita nga si Kristo gibanha og dili nagayud siya mamatay pag-usab ug ang kamatayon wala na gahong ibabaw kaniya. So nasahid kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na siya mamatay pag-usab. So sa pasabot ana, as we are connected to Christ, dili na mamatay atong kalagog espiritu kay connected na sa Ginoo. Nasumpay na atong espiritu sa Ginoo. There is a spiritual connection. And that spiritual connection, as long as we do the maintenance of feeding it by the Word of God and by the presence of the Lord, dili na mamatay. Continuous na siya. Muna nga nindot, muna nga, di ba, unsaon man nato nga dili aron ta mamatay, mukaon jud ta. Katong dili na nagkaon, gana, paingon na to. Di ba, kanang pasyente nga di na ganagkaon, paingon na is mamatay nga naman. Wala na energy sa ilawas, wala na vitamins and minerals. So nga nagapon, as we love eating the Word of God or hearing the Word of God, di ba sa tod? Jesus is the bread of life. Kung ganahan ta paminaw ni Jesus the bread of life, it means we are feeding our soul and spirit. As we are feeding our soul and spirit, of course, di na magluya o di na mamatay. Kung di na ta mag-feed, di ta magpakaon, anak. Sige na rin tagkaon. Lechon manok, chicken joy, inasal. Patay sa'yo. Kini Roger na noon. Abit na kini Roger? Wala na. O na dito kini Roger. Abit na po kantara to si kini Roger. Oo, nakadungog mong bugat to. Ako lagi siya. Tinuod ba ito mo? Tinuod gina. Hallelujah. Oh, so, kanindot ka ayo no nga. Tinuod ba jud? Mauman jud nga. Kining mukaon ta sa bread of life. Ito, the big shop. Naginit na po during midweek gathering.
TLBC in bake shop, o sabi natin nga mga bake shop, nga bake og mga food para ipakaon sa mga willing nga customers. Di ba? Willing nga customers. Praise the Lord. Hallelujah. Sa to, dili ka mahimong ting masa o dili ka ting basa. Dili ka ting basa, dili ka mahimong ting masa, o dili ka ting basa sa pulong si Ginoo. Okay. Now, verse 9. Ba't naman natas verse 9? Verse 9, 10. Okay, verse 10 na ta. 10 na ta. Okay, Romans chapter 6 verse 10. Ang iyang kamatayon, mao ang kamatayon nga nagwangtang sa sala, makausa alang sa tanang panahon ug ang kinabuhi ug nagkinabuhi kita aron alang lamang sa Dios. We are verse 10. When he died once to break the power of sin, but now he lives for the glory of God. Nabuhi siya para sa himaya sa Ginoo. In verse 11, so you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo. Mao ni iyang encouragement, yung sugo na to. Be dead to sin and alive to God through Christ Jesus. Kinanglan nga di na taulip po sa sala. Be dead to sin. Dili na ang sala. Maka sugo na to. Di ba naabaday patay na? Masugo. Wala na may patay manugo, di ba? Kadang damo ko nga isugo ko ni tatay ni nanay. Nagkutugan din. Di na mao. Di ba? So be dead to sin. And alive to God through Christ Jesus. Kinanglan nga, patay na ta sa sala. It means, dili na ta ulit po sa sala. Ang sala, dili na mabuhi. Dili na mabuhi sa tuwa. Pakalikay na ta. Okay. In verse 12, ginungagan pag gini, do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful natures. Verse 12. Busa ayaw na paharia ang sala diya sa inyong mga lawas nga may kamatayon aron dili na kamo madaog sa inyong kailibnon. Do not let sin control the way you live. Ayaw na kunong tuguti ang sala nga moonay mo hari mo control na to samtang gitabuhi pa. Dana mo ni karon ang wrestle. Mo na ni karon ang away. Ang atong unod, makik-away sa unsa man? Makik-away sa espiritu. Kay gusto sa espiritu sa ewa, atong unod is mahimong ulipon sa sala. Na ang mo decide ana, dili man ang Ginoo. Kay nagsulti naman siya sa tungpulong, kitagaan naman ta niya og kaning word, instruction, commands, decree. Kita dayon ang mo decide. To give in to sin or to avoid. Ato bang iyo, to kagalingon. Do not let sin control the way you live. Ayaw tuguting ang sala mo ay mag-control nimo. Part of it is pride. Pride. Dumog ta, kuan ta sa pride, away ta sa pride. Diyan, pasayluan na lagi, pasayluan ka. Kung mag-release mong gutag forgiveness, there's power. There's power in the word. But, ingon pa sa James, atong atong tongue is power, has power. Na gawang atong to release blessing and to release curse. So, ang ingon din ng pride, ayaw pag-pasaylo, kay magara na. Diba? Injection na sa kaaway. Once nga we release forgiveness, we conquer our pride. Amen. Once we release forgiveness, we apologize and we release forgiveness, we conquer the spirit of pride. And that's part or say, do not let sin control over your life. Ay tuguting ang sala mo control nimo.
So as we humble ourselves, release forgiveness and apologize, even a little thing, we conquer pride. Nakonquer na natong pride. Nga na. That's one of the whole thing. Isa lang to sa pinakadaghan nga mga example nga tong baton. Malikon ako, do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Ayaw kuno tuguti ang inyong lawas or bisag unsa nga parte sa inyong lawas nga may instrumento sa yawa para alagad sa sala. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. So grabe ka ining verse 13, no? Ayaw tuguti, do not let any part of your body. Ayaw tuguti, bisag unsa nga bahin sa imong lawas nga mahimong instrumento sa yawa aron mag-alagad kag sala. Sa ato pa kining bakbak. Kining bakbak nga mabalikas, magtubag-tubag, mangaway, maningka, kay di lagi magpadaog, busukul-sukul. Oh, di ba? Mata nga mamantay. Di maka-focus sa trabaho kay tuwa kinamantay. Oh, maritis ka istanan. Ang to na nadamag na lang kay wa manitan sa dalan. Nagsige magpamantay kay na i-check sa magpagka-istorya. Di ba? Ang dalong ganda no. Grabe yun. Grabe gid maklaminaw bisag way lapot sa istorya. Di ba? Ang tiil na yun. Grabe maka kitiw-kitiw og worldly song. O Christian song kay di lagi mo lihok. Oh, di ba? Oh, so grabe, no? Nga na, ini birthday, abdik, maadasig lagi. Unyag simba permitting o sa kasimbahan, luya lagi. Di ba? So naagi something. So that this is a battle we are fighting. And if we do not win over this, we will not become victorious. And how can we grow if we always do like that? Unsa man nato pagtubo? Kung dili nato ma-win, dili nato ma-overcome tong little things. Unsa na to pag atubang sa higante, diwindi pa lang, di nataka, daog. Di ba? Dipindi atong kunta, di nataka daog. Pag higante na, nawa na. Yung nasurente na ko na. Pagtanaw pa lang ng lipong ka na. Sa tayong di David, kamay ki si David. Giing na ni Goliath. Nga nung padalaan mo ko ni mo, burarag iro. Diba? Gibilital gid si David ni Goliath. Ang iyang gibilital, ang iyang gipagamay, ang sabi na, gikaminusan. Muoy nakapatay niya na agtam niya. Nga naman, si David is matarong na tao. Kung musimpa, grabe musimpa. Kung muday, grabe muday. Sa giving, grabe po mo give. O sa estudyante pa, top 1 gid siya. Sa tanang Bible characters, siya kasi ito apple of God's eye. Nakalipay, apple of God's eye. Sentros pananaw si Ginoo, ganahan kinagtan ang Ginoo niya. Nga naman, kung muday, grabe magid siya muday. Limtan kini ang pagkari, limtan niya. Focus gid siya nga gaday si Ginoo. He forgets his position as a king. Focus gid siya sa worshiper siya during sa worship. In terms of giving tons of gold to and silver and gihatag para sa templo. Nakonsensya siya. Kapo kay kong palasyo niyang bali si Ginoo tuldara. Siya nakahuna-huna nga magigmug building, temple para sa Ginoo. Iyato nga initiative. Iyato nga plano. Kaya nauli siya, ako sa palas. Ang balay si Ginoo tuldara.
So nakauna na siya moto nga na siya nagtigom mga gold, pila ka tons of gold sa book of Chronicles ng 02 or Kings, yeah, Chronicles or Kings, something there. Grabe, siya naguna. Muna akong ihatag para sa inyo, kinsay mo dugang, anak pa din siya nag-challenge sa mga tao. Nag-challenge sa mga tao because siya mismo, initiate, kung naan na siya gitigo. Sumutod pa din, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. Na may bagong kinabuhi. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Gamita ay inyong tibok nga lawas, ingon nga instrumento sa paghimog matarong para sa kaymayahan sa Ginoo. Verse 14, sin is no longer your master. Nga ang sala, dili na ninyo mo agalon. So uban ay agalon pag nilang sala. Pag ingon nga, inom na dito. Ngita dyan kas tindahan. Uwag parta, mangutang dyan ka. Magpataka na lang dyan ka. Pamakak para makautang. Kaya gisugo naman ka sa master sa kanang espiritu sa pagkapalainom, pagkapalahubo, nga inom. Taka na kagpangutang. Asa na pa? Pamakak na lang para makapangutang. Kay ang master mo tong pag inom-inom. Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. For you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Inoon, nagpuyo na kamo diya sa kagawasan tungod sa grasya sa Ginoo. In verse 15, well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Siya, kay ang grasya sa Ginoo naghatag natong kagawasan gikan sa balaod. Ipasabot ba kana nga magpadayon kita sa pagpakasala? Of course na. Giduhan nagibalik ang verse 1. Ang verse 1 o verse 15 halos pare-pareha sila. Kay gitagaan naman ta sa Ginoo, gitagaan naman ta nilulog kagawasan. Magpadayon ba ta sa pagpakasala? Kay murag ingani bagod nga prinsipal. Human ayo pareho sa baboy nga humagligo, mutuna gyapon dito sa lapok. Kay para niya, ang lapok mo ay makapabugnaw niya lami sa pamati. So, once ka gitagaan na tagagawas again, luan na to sa Ginoo. Ayaw nagbalik sa pagpakasala nga mura kag nituna na po, mura kag baboy nituna na po sa lapok. Amen. Mubalik tas pagpakasala tinuyuan jud nato kabalo kita nga lapok na ang sala is lapok siya, hugaw siya. Unya mo salong na punta dito mo, langoy na punta dito. Ilo nga, wala man ako apit ulo, pastora. Diri lang tama. Itamak naman ko, pastora, tama naman sa kanang uncle. Wala naman sa tuhod. Oh. Paingon na to. Paingon na to. Diba? So, careful jud ta. Kay, ang yawa, mga mandani, manawag. Oh, isa sa atong deliverance atong Sunday ba to? Sa interview na to. Naigaw kong saya. Nga maadto sa falls, maadto sa river. Kung sa oras na siya gawong sa imo. Siya alas 9 gabi. Imagine, alas 9 gabi, hunghungan ka maadto kag falls, maadto kag river. So kung maadto kag river, dili na kay espiritu gakwan siya na-reveal man gyud. Ang naibog sa iya nga dili mo nato. Oh, ang naibog ng dili mo nato ibadto siya sa falls, usay sa river. Nakaadto siya sa falls, nagligo siya kadto dito. Pero kung maadto siya river, sure na di ko lungsan gyud siya dito. Patyon. So ingana. Nga wala kina kung makadungog ta sa voice ni Lord nga hungungan ta niya kana siya message. Ang yawa pod hungong pod siya. Wala na ay buhaton Ginoo. Kanang ingon nga maghikog, hungong naman sa yawa. Pero maingon nga naipaglaom, hungong na sa Ginoo, pero negative nga hungong yung ginasyawa. So, asa na kita nga verse? 15 man to verse 16. So don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? So wala ba manasayod?
nga ulipon ka kung kinsa imong gituman. So mabang ano kinsa atong master? Ang Ginoo ba or ang yawa? Kung gi-obey na to ang sin, ang atong master ang yawa. Kaya ang nagpaluyo sa pasala, ang yawa man. But as we obey the good thing that God has commanded us, it means gi-obey na to si Lord. So wali ko na ko, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Wala ba man nasayod nga, walipon ka atong kinsa imong gituuhan, imong gituan. You can be a slave to sin. Mahimo kang usa ka ulipon sa sala which leads to death. Kasi pasabot diri, o sa daw kuno ang resulta, kung maulipon ta sa sala, paingon tas kamatayon. Okay, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus of Nazareth. Ang bayad sa sala, kamatayon. Wala gina ako, kung magsala ta sa sala, wala kita ray kahinay-hinay o kalot sa atong lubnanan. Paingon na ta sa atong lubnanan kung sige ta o makasala. O niya, kawas anak, naghugaw-hugaw ta. O sa kuan pa, katong sanina ganyan nga puti. Nagpisik kag stain. Nagpisik kag mancha. Nagpisik kag mancha. Kada sala, isa ka mancha. No. Kada isa ka sala, isa ka mancha. Depende na siya, unsay size anak. Dako ba or gamay? So dako nga sala, dako nga mancha. Gamay nga sala, dako gamay nga mancha. Sakto dili. Ingana ra jud na siya. In verse nasa na ta? Wala pa tanaw man sa verse 10. Or you can choose to obey God, which leads to righteous living. So duha na kung magpaulipon ta sa sala, atod pa maghatod natos kamatayon. Apan kung mag-obey tas Ginoo, mutuman tas Ginoo, leads to righteous living. Maghatod ka nato sa matarong nga kinabuhi. Muna nga, dili basta ka-atake ang yawa sa righteous nga tao. Nga naman, wala man siya entry. Una-una, dili na basta mata, dili na basta. Diba? Ang imong baba, dili na gasulti o dautan. Imong pagbati, dili na dautan. Imong binuhatan, dili na dautan. Ingana na siya. Muna, mabawaan yun. Bisa unsa na itong tago-tago sa tao, mugawas gina siya kay spirito man siya. Once kay imong i-release na, wala na yung manifestation, ana. Ingana siya. So one way nga makabalutang nga na-release na, kana ipahilakta ni Lord, kay kitandog na. Di kita mahilag kay sayang kay make up. Natoy kay isa nga na may katong make up nga may Mary Kay. Oh, Mary Kay. Mahal ba ng Mary Kay daw? Pero dapat mo sila mahal na sa ba? Di ko mahilag kay mahal ba ni Mary Kay na kung make up sayang. Nako. Ayun, nagwanaan ng imong make-up diha. Hunaan nga ang ato kasing-kasing naka-make-up na righteousness. Make-up ang naong, gwapa king naong, gwapa kita ang naong, kasing-kasing, nagkamuritsing. Dagan kipagdumot, dagan pagmahay, dagan bitterness, dagan jealousy, anger, and so on and so forth. Remember, dili isilul katanaw sa itong naong, katanaw na itong kasing-kasing diretso. Ang tao, tanaw ng naong, gwapa ba ni, pangit ba ni? Ikasuroy ba ni sudad, o ipostol sa sudad, natod pa nila. Oh, nabi ito yung binuang. Sorry lagi pero iputos mas. Oh, isa masuri masudad pero mapostol laging naong. Ganang binaong bitang istorya. Verse 17. Thank God once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching we have given you. Apan salamat sa Ginoo sa to. Kani adto ulipon kamo sa apan karon. Wholeheartedly obey this teaching we have given you. Inyo nang kinasing-kasing nga gituman ang pagtulunan nga among gihatag kaninyo. Now you are free from your slavery to sin. Kung karon gawas mo na mo sa inyong pagkaulipon sa sala, and you have become slaves to righteous living.
nahimo na kamong olipon sa matarong nga pagkinabuhi. Isod ka mabuhi ta nga binautan. Daggan atong kwarta pero kinawat na ito, kinuha na ito. Cashier ka, maniklo. Di ba? Lisod ka ayo. Pwede nga, wala ta nakita sa tao pero ang Ginoo na siya nakakita. Diba? Gusto ni Lord nga, honest ta in little ways and big ways. Because if we are honest in little to big ways, nothing becomes waste. Walay daot, walay masayang. But instead, God will make a way. He have lots of ways to bless us. Takan mga pamaagi si Lord kung honest ta, faithful ta. Kay gatan-awan kita ni Lord how we apply the word of God. Dili dapat na maguna-una, way nakakita na ko nga tao. Una-unaon kinato si Lord pirmi gatan-aw na to. Amen. Sa wala bito nakakita nga tao. Itong lataw paliton kung malipat punit tato lata paliton kung malipat kawaton. Di ba? Lata paliton, lata puthaw paliton kung malipat mo kawaton. So nga dili pwede nga mahadlok lang tang tao, maulaw lang tang tao. Na makakita ko makakita. Our honesty is a big thing before the Lord. That's a fruit. That's a fruit of the Word of God. Of having the fear of the Lord. Isa dyan na bunga na nga natay fear sa kinakadlok sino. Muna gitudo sa Ginoo, tuduan sa Holy Spirit. And as we have already also Word of God, di na maayo. Because patod pa sa itong mga topic sa una, kung panilngan ta, ang uban double na uban, triple na uban 7 times ang ibalik. So muna magkalitsi-litsi, magkalisod-lisod na ang kinabuhi. Pero meron na inga na survive ni mo na anak for the day, nakakuan ka, murag nasulbad imong problema. But along the way nagpaabot ang consequence. Amen. Nagpaabot ang consequence. And consequence is a negative experience. But if we are honest, reward is waiting. Reward is waiting. Tingnan na siya. So munang gusto ni Lord, we have to do the right thing so that His reward will be given to us. Walay makababag na. It's up to us if what we choose, the reward or the consequence. The consequence and reward, dito na sa unahan, dili na mag-una. Dito na mag-una. So kung positive at slave ta to righteous living, reward gid ang nagpaabot na to. And reward, blessing gid na siya. Pero consequence, dili jud na blessing. Dili jud blessing ang consequence. Unsa may Bisayaan nga? Gaba or silot. Gaba or silot. So muna nga, we have to do the right thing. Bisan pag kanang majority sa ila ka, damayon din ka, kay ikaw na lang. Mubarog ba ka sa imong natunan? Mubarog ba ka sa pagkamatarong? Sana po na siyang testing. Kay testingan magjuta ni Lord. Testingan juta ni Lord. Na ay gamito ng instrumento, na ay gamito ng circumstance, na ay gamito ng situation. Likon ako sa verse 18, now you are free from your slavery to sin, and you have become slaves to righteous living.
gawas na namo sa pagkaulipon sa sala o nahimo na kamong ulipon sa pagkamatarong pag kinabuhi nga matarong mo to nahitabo kang Zacchaeus. Ang nagtukmo di pagpakasala katong pagpangurakot, pagkurak, pagpangilkil, pagpanghilabot, pagpangawat sa mga kwarta through taxes. Mutoy agalon nga money matters. Maikay siya maikay siya, may laki kay siya ang saon niya ang kwarta, nga mudagan ang kwarta. Pero sa diya nga nakakonect siya ni Kristo, naminaw siya ni Christ Jesus, nakasabot siya, na dili di ay ingana dapat ang pagkinabuhi. Umuoto nga iyang biyaan to, nag-take siya action. Sa half of my wealth, ihatag na ko sa mga pobre. Ang kinsa iya natikasan, balik kay nagkaupat. Grabe ito mo repentance. Grabe ito siya. Unang nasikat siya because si Lord ginatel niya ang mga stories, negative and positive, for us to remember and have lessons to learn. Unsa di ay indo, unsa matarong. Okay. Verse 19, we're almost finished. Because of the weakness of your human nature, I am using the illustration of slavery to help you understand all this. Previously, you let yourselves be slaves to impurity and lawlessness, which led ever deeper into sin. Now you must give yourselves to be slaves to righteousness, righteous living, so that you will become holy. Okay, pasana ko sa Bisaya. Or is that 19? So, yung Bisaya, kan kay luksuan. Ay, tungod sa inyong tawhanong kahuyang, gigamit ko ang yanong mga pulong. Kung kaniadto, gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway o daputan, karon gamitan na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong og sa balaan nga katuyuan. So, ang purpose ni Lord nga mahimo na tang holy and righteous. Mahimo tang balaan ug matarong. Kung moabot na ta na nga level, grabe na ta kapag pagka-sanctified and pagka-purified. Muto na itabok kang Zacchaeus, niabot na siya anak na level, sanctified and purified. Gipag-uli na tanan, aron ma-sanctified o purified, dili na siya, wala na'y hugaw, wala na'y bad image siya, adubangan si Ginoo. Do sa mga taong wapakabadon, nagrepent na siya, nagutro na siya, bad pang image niya. Pero sa Ginoo, acquit na siya. Wala na. Erase na to, nga record. O sa kuan pa sa korte pa, not guilty. Naanay record to, not guilty, kaningalan na not guilty. But para sa uban, nakasala pa to siya. Wala bagbalag. O sa kusulti sa uban mga tao, wala kabalo sa realidad sa imong imtang. Atubangan si Ginoo. Basta atubangan si Ginoo, cleared na ta. Unahon kinaton na cleared na tas atubangan si Ginoo, di kay tarong-tarong nang atubangan sa mga tao. Pero daghan patag mga gipang tipik. Na remember na naman po ko atong i-post. How can you have victory if 70% of yourself is your enemy? Saan yung pagkamadaogon kung 70% imong kaugaling yung kaaway. Nga dili pa niyo madaog. Emotionally weak ka. Negative, daghan kay negative sa tuwa. Daghan kaayo. Kunya, kanang gastruggle taan na and then kanang dili ta mo step nga mawala na. Naman kita yung mga negative. Muna ato mga bullying. Di ba kung naatay bullying, luguri lang na. Ang saan pagbagtang sa bullying kung dili na ni mong luguran? Bisan pag, di ba bisan pag sikit tagsabon, balik-balik tagsabon. Makagaranti ba nga, pagbalik-balik ni mong sabon, nakuha tayo mong bullying, dili, di ba? Luguran, gina ni mo ba luguran? Bisan pag kaupat, explain mo kaupat, doon nagsabon ka, doon sabon.
Dili man ka paglugod nimo, daghan pagid nagligid-ligid, naglukot-lukot nga kanang sana bulig. So ingan nga naakay gibuhat nga pahumot, nagsabon na ka. Pero kay wala man ni buluguri, nagpabiling kay pwede. Di ba kung daghan kag buling mo, ito makabaho sa imong singot. Kung wala na kay buling, dili na kaibaho imong singot. So yung sabot, ano ni abuta, ang atong sala lugura na to, aron matangtang. Natay buhaton, dili na to pasagdan. Kay mo dalit-dik man nakadugayin kung di na to luguron. Di ba? Mo dalit-dik na mugahi na. So hinaynayo na to og lugod para dili mo dalit-dik, para di mo baho, kay mo na makapadaot sa atong baho. So be slaves to righteousness, not slave to sin. Asa na ganita? 20 na ta? Oh. So when you were slaves to sin, you were free from the obligation to do right. Verse 20. Kani adto sa ulipon pagkamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagka-matarong. Pero kung ulipon na putas pagka-matarong, di na puto ulipon sa sala. Ibali-bali naman na. And what was the result? Unsa may resulta? Now, you are now ashamed of the things you used to do, things that end in eternal doom. Sa verse 21, tingnan din, katong gibuhat na itong di maayo sa una, ikaulaw na nato karon. Hingo nga, selain na, kaya ito akong gibuhat sa una. Isa gina sa una ang ako nga, isa sa akong mga kapanaminan, nadalaga pa ko, bago pa ko nadalaga. Nga, mamayli ko, puli-pulihan kang gakus, o kanang, gunit din sa imong hawak. Puli-pulihan ka, gibaligya ka. Enjoy ka ato kay, mo lagi ito ka kabros ka matuuran. Pagkabalon na ko sa matuuran, gilasan ko. Giluot ko, kung huy, ginuot ko. Anak ako naka-realize nga dili dito mga ayo. Pero sa una, gi-enjoy kay murag normal man to. Normal man to sa wala pa kay nas Ginoo. So ayaw itugin inyong bisag unsa nga party sa lawas sa pagpakasala. Sala man to ngano man. Ga-promote magkaglast. Nagpahikap ka sa lawas sa laki nga mag-promote siya last. Di ba? Dili man to Kristohanon nga binuhatan. Oh. Bailit, tibuok kalibutan. Nakadugan, disko na yun. Diba, disko na. Oh, grabe na. So, arang to disko ka, wala may mahikap sa imong lawas, lagyo na magdistansya. Pero bailit, hikap gid siya. Napay kapan laki nga, grabe gid ka pa. Dug ayaw. Sweet music. Oh, sweet music. Diba? Testing nga, gari-post ka na niya. Gari-post ka na niya. Hindi ko alam yun, ma'am. Saan ba yun? So, nga, ang sistema sa kalibutan lahi dyan, promoting something that make your flesh happy, but make your soul and spirit struggle. Dili ta kailaan na, di ta kakuan kung di ta kabaluan na ko, wala ta kabos kamatuoran. Nga mo ay nagdanag na to, dili di pwede. Dili di to maayo. Kapulo sinumurag plus light, wadan ang, ala, dili man di to maayo do. Di ba? Pagkita natin, dili man di to maayo. Muna itong uban nga, daghan ka ay human sa baile. Labaw pas baile, ilagay mo. Kay, nakasunod naman. Di ba? Okay, verse 22. Asa na to? Apan karon nga naluwas na kamugikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga mosangput sa kinabuhing walay katapusan. O di siya. But now you are free from the power of sin and have become slaves of God. Now you do the things that led to holiness and result in eternal life. Naanay pagkabalaan o ang kinabuhing walay katapusan.
na. For the wages of sin is death, but the free gift sa verse 23 of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Kay nindot mang good nga magkinabuhi ang matarong kay simple lang ang imong desire. Dili ka ingana ka grabe ka taas kay pangandoy nga halos di na lang ka patulog ka mo tabaw kay katusog pangandoy. Wala po ingon dili pud ka gusto nga mo anak, pero you are able to wait for that moment to happen. Oh, dili kay gusto ka mo diretso na lang. Unsa ka ng elevator nga kanang diretso ra. Oh, elevator. Diretso lang. Oh, saka ra pila ra ka minutes. Seconds to 2 minutes ra. Kay kung ang speaking of ang ganina pagka grabe man dyan na bisita mi sa hospital ganina kay na hospital mo tong among bisitaan. Imbis nga ito mas ilang balay. Sa hospital niya sa kanang hospital wala siya. Kaya na po kong buntag na sayo. Asa malapit na. So walang ka nakaagi na. Nagbitbit lagi kong tubig kaya nadala ko ito nagtagtog tubig kaya hatag lagi kaya na lang. So wala kin pa na siya tubig ba nahurot ang tubig. Ang kuy kinuog ko naglibot-libot banda ino niya nasa kami sa 4th floor dili napita tango sa 4th floor. Binaog na sabi dito na po bispeaker sa 4th floor. Ni agi mito sa kanan dito na po kanang bugak na unsa na maginuuni nga imbes kong bugat atong dala. Halos gilibot na tong hospital ito na tong 4th floor na nanto asa ni agi ato kinuog ko na yung agi wala joy tao nga pulos na lang itong mga basta kay puli-puli ning duha ihangak ni ingkong gabot sa second floor huno sa hunat sa kanasad si pamutanay sa ma'am wala diri na manaog na pud mo ma'am dito na mo sa uwan ma'am sa 3rd floor dito mo pangita lusot mo na so nakalusot na pud anto dito na maginagian atong ngagian gid sa mga nag-wheelchair ngagian sa oxygen dito nagkini dito pag naog na mo ko dinhi lagi pud ta maagi dito na wala oh so ingana nga Inoon ko, tingko nga, itistingan, magiging sa butahan ng luha. Itistingan taning luha nga, maabot na diri nga, magkuhan. So, nga na, ano, itistingan kita ni Lord, kung napabatay strength, napabatay joy, napabatay obedience. Gabi kayo ko nga, dana sa kakay, siya na po nabitbit, ipuli-puli man, dana sa kakay, dili, masayang imong, kwan, tanaw saan ako, daw ba dito, mong mubalik ta, di na kamahago. Una ko sa room. Ang pagkat na ito, ay ito naman, sa moto. Madali na dali na. Dali na dali na. Oh, yeah, grabe na po ng battle kanina. So, i-pray na po ito na itong patient. Grabe ginampan sa kaaway. So, nga na, no, as we live in righteousness, the enemy cannot easily attack us. Tungod kay ang kahayag, as we live, as we are slaves to righteousness, nakan kay kayo. Daw suga ta nga hayag kaayo. The spirit of darkness cannot behold us. Dili ka unsay tanawa na masilawan ang spiritus kangit-ngit sa ato di siya basta katak. Oh, di siya basta katak. Oh, and then gawas pa ana, we are strengthened, we are empowered by God kung magpuyo ta ana. Muna nga sa to isa na nga weapon ang breastplate of righteousness. Weapon na to na dili ta basta-basta makuan sa kaaway. Pildi. Dili ta basta-basta unsa. Muna nga, encourage ni Lord to be slaves to righteousness and not slaves to sin. Praise be to God. So salamat sa Ginoo magampo. Tadaligon ka Lord sa katapusan. Blessed be your holy name, your glorious and your powerful name, for the living bread that you spread this evening in order that we can be fed by your words and we can be reminded that you want us all to be slaves to righteousness, to righteous living, not to be slaves of sin, O Lord God, that leads to death. You want us to be holy and become righteous in order that we can live victoriously, peacefully, sincerely, in purity, and bring harmony. Seal your words with your precious blood. Bless everyone watching. Bless everyone
listening your words. Seal us also with your precious blood, O Lord God. And bless us all together with thy presence through thy Spirit, O Lord. Thank you so much for answering our prayers and prepare us for the prayer items that we will be praying tonight, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So thank you for watching. Thank you for Pastor Jerry Ramada and everyone. God bless us all. Amen.